Magandang araw po sa lahat. Sa video pong ito, mag-share lang ako ng dalawang bagay para sa akin na importante din alam nating mga AR-15 owners or rifle owners. For sure, marami na sa inyo nakakaalam nito pero gusto ko lang din share. Gusto ko lang gawan din ng content ito dahil napapanood ko rin naman sa ibang mga nagbablog tungkol sa AR-15 pero uh, i-share ko lang din sa inyo. Tungkol ito sa port assist. So, alam naman natin na yung port assist nag-assist siya kung sakaling magkaroon ng failure to feed or kung ano man failure na magagamit natin siya, itulak natin para mag-sit yung ball carrier group into battery para mag-chamber siya. So, hindi naman sa lahat ng pagkakataon mayroon failure para lang magamit natin siya. So, i-share ko sa inyo yung dalawang bagay ngayon. So, safety check muna natin yung rifle natin bago natin kalikutin. So, remove natin yung magazine. So, empty. Wala tayong live ammo dito sa paligid ng rifle natin. Just to be safe. So, empty. Wala siyang magazine. Empty yung chamber niya. And, point natin safe direction. So, safe na po yung rifle natin. So, gagamit tayo ng dummy rounds para may demonstrate natin yung dalawang bagay na gusto kong pag-usapan natin. So, load natin yung dummy rounds. So, una, let's say normally nag-load tayo. So, nag-rack na tayo, naglaman na tayo sa chamber natin. So, meron na siyang 1 in a chamber. So, normally minsan okay na. Puputok na lang tayo agad. Pero minsan magandang safe practice din yung magpe-press check tayo, kagaya nito. So check natin kung may laman, kung pumasok nga yung bala sa loob ng chamber. So hilahin natin yung charging handle, pero hindi natin ito todo para masilip lang natin kung may laman. So normally kung brass, makita nyo makintab yung nasa loob. So ito, kitang-kita natin na red yung dummy rounds natin. So ito yung press check. So i-check natin kung merong laman yung chamber. Pero ibabalik natin. Ang problema, minsan, kahit itinodo na natin ibinalik yung charging handle, makikita nyo may space dito. So, hindi siya nag-sit into battery position. Nakaangat siya. So, hindi siya puputok. Doon natin magagamit yung forward assist. So, pag tinulak natin, pansinin nyo dito, so, pumasok siya. So, ready to fire na siya. Yun yung una. So, i-load natin ulit yung panibago. So, yun yung una, yung pag nag-press check tayo, hindi babalik into battery position, gagamitin natin yung forward assist. So, malaking tulong siya. Kasi kaysa hilahin natin ulit ng todo yung charging handle, so tatapon yun. Kung may laman man isa, mag-e-eject yun, saka pala natin maloload yung susunod. So, ito naman yung pangalawa. Siguro merong scenario na kailangan gawin na kailangan nating magkasa o mag-load sa chamber ng tahimik. Yun yung tinatawag na silent chambering or sa iba, quiet chambering. So, kagaya nito. So, normally, hinihila lang natin, yung bibitawan natin, mag-chamber na siya. Pero, pag tahimik, kailangan nating alalayan. Like, kagaya nito. So, pumasok na siya. Mapapansin nyo, nandun yung bala. Pero, dahan-dahan lang natin binabalik para hindi mag-create ng maingay na sounds. So, kung mapansin nyo ulit, hindi siya nag-sit into battery position. Hindi siya pumeso doon dahil nag-ride tayo doon sa racking. Pag rack natin, nag-ride tayo pabalik, hawak natin, hindi natin siya basta binitawan. So, kulang yung persa para maitulak siya. So, again, makatulong yung forward assist. So, pag tinulak natin, minsan, yun yung mga groove na yun. So, pag tinutulak natin siya, pwedeng makaya na isang tulak lang. Magba-battery position siya, pwedeng dalawa. So, dito, so yun, pag tulak natin, isang beses lang, nag-sit into battery position na siya. So, ready to fire na siya. So, yun po yung pangalawa. Tingin ko, importante din naman dahil minsan ginagawa naman natin yun, lalo yung press check. So, yung pangalawa, yung silent chambering, siguro minsan kailangan natin gawin para tahimik.
bago tayo pumutok. So yun po, yun lang yung gusto kong i-share. Siguro marami na rin po sa inyo nakakaalam kung paano yun, pero gusto ko lang din i-share. Just in case may mga bago po tayong AR-15 owner na hindi pa sila sanay or nangangapa pa sila kung paano yung mga function ng mga parts ng AR-15 natin, especially yung pinag-usapan natin ngayon, which is yung forward assist. So, salamat po. Comment lang po kayo kung may suggestion kayo na gusto nating pag-usapan, gawa natin ng video. Again, hindi po tayo eksperto. Hobbies lang tayo, sinishare ko lang din. Masaya akong sinishare sa inyo yung personal experience ko sa pagbuo ng rifle, sa paggamit. Minsan pag nilinis ko, gusto ko sinishare ko din sa inyo. So, yun lang po. Comment lang po kayo kung mayroon kayong suggestion. Sana subukan natin gawin. So, napaka-limited din naman kasi yung time ko para gumawa ng content. Minsan, kung ano lang talaga yung ginagawa ko personally dun sa mga laruan natin, gusto ko lang din share. Kumbaga, personal experience. So, salamat po. Kung sino man po ang hindi pa nakakapag-subscribe dyan, sana po subscribe kayo and like do sa mga videos natin. Balikan nyo rin sana kung hindi nyo pa napapanood yung mga video natin tungkol dito sa S5 natin. Meron tayong playlist yung sa S9 at yung ibang mga FA natin. Panoorin nyo lang po. Balikan nyo lang dun sa video playlist natin. Salamat po. Sa mga nagko-comment, sa mga nag-PPM sa akin, nagtatanong, sana nasasagot ko naman na maayos yung mga tanong nyo. Minsan nakakapagkwentuhan, marami din sa inyo na talagang nag-uusap tayo ng mahaba dun sa messenger dahil minsan pagka common yung interest, masaya yung pinag-uusapan, kung saan tayo nakakuha ng mga accessories, saan tayo nakakabili. Nakaka-enjoy kasi marami sa atin dito sa Pilipinas na enthusiast at nag-enjoy sa pag-own responsibly ng mga FAs. Salamat po. Abangan natin yung mga next videos. God bless po.